Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang ating Pangulo, ang kanyang ate at yung best friend ng ate na pusit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners and mga guro. And may God bless us all. So, ito po mga kababayan, i-background lang natin dito po sa quote card ng Impact Leadership. Kung maalala nyo, noong October 18, ating sumambulat po sa ating mga pandinig at napanood natin ang mga karumal-dumal na pananalita at aksyon nitong si Biping Pusit ninyong si Sara Tamilmil Duterte Carpio, no? Ayan po kasi nagsalita siya na tinitreten niya, nahuhukayin niya ang labi ng ating former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. at itatapon daw ito sa West Philippine Sea kung hindi po titigil ang pagbatikos kay Pusit. No, nagbanta po siya, sabi niya, isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy, sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nagbanta po talaga siya. So ngayon, nung panahon na yon, sinong natakot sa kanya? Hinahamon pang ang hukayin niya at gawin niya yung sinabi niya. Diba? Tapos sabi nung mga kakampi niya, ano lang yon, exaggeration, hyperbole lang yon. Oo, sabi nung mga tagapagtanggol niya, no? Pero tayo pong mga supporters at mga loyalist ng Marcoses ay talaga pong sineryoso natin ang sinabi niya yan. Kasi yan po ay talagang gagawin niya yan. Pag di natin pinansin yan, di natin siya sinagot dyan, gagawin at gagawin niya yan. Baka nga gawin niya yan kung sakaling magkatotoo man yung sinasabi ng kanyang kapatid na mayor ng Davao City na si Kupal Baste. Sabi nila pag nakabalik daw sila ng power, malamang ipapahukay niya ang ating Apulacay at itapon sa West Philippine Sea. No? And despite of that, mga kababayan, dyan po sa matapang at marahas na pananalita ng inyong Biping Pusit, ang kanyang best friend na si Amy Marcos ay ito lang po ang sinabi tungkol dyan. Sabi dito po sa Manila Times, no, nung ito lang November 1st po, no, na isulat itong artikulo na ito, sabi ni Amy Marcos, BP Sara is my best friend. Yun po ang tahasang sinabi ng kapatid ng Pangulo. Hindi na natin tawaging ate ng bayan yan kasi walang silbing ate yan. Yan yung ate na walang malasakit para sa kanyang kapatid, no? At walang malasakit sa mga loyalista. Okay, so despite of that na sinabi ni BP Pusit, no? Ang mga bagay na yon tungkol sa kanyang ama na talagang kinapipita-pitagan ng inyong ate, no? Ate ng ating Pangulo. Sinabi niya pa rin ito. BP Sara is my best friend. Okay? Nung tinanong po siya, ano ang sabi niya? I heard some of it before. That is why I said I will no longer enter into political alliances. Ayan po. No? Grabe. Narinig naman niya naman na yun. Pero hindi naman sa mga kaibigan niya, kundi mga kaaway, kalaban nila sa politika. Pero itong tinuturing niyang best friend, binaboy na yung tatay mo. Hindi nirespeto yung tatay mo. Pero sa kanya, wala pa rin po. No? Kaya kayo po, nasa sa inyo yan kung ano ang gagawin nyo. Di po ba? Ang layo po ng mga sagot nitong si Amy Marcos. Sabi niya pa dito sa dulo, I know that it's going to come to this. I knew that this was gonna get ugly this soon. And here we are.
That's why I said, I'm out of it. I don't like disputes. Duterte is my best friend. I love her and my brother very much. Ayun, talagang wala po. Kaya wag na po kayong umasa na ipagtatanggol ni Senatora Amy Marcos ang kanyang kapatid sa mga Duterte. Wala po. Hindi kayo makakakita ng anything na ipagtanggol niya ang kanyang kapatid. So best friend niya pa rin si Sara Duterte. Okay? Now, after how many weeks, ang Pangulong Marcos naman ngayon ang na-ambush interview dyan. No, after na pumunta niya sa libingan ng mga bayani to honor his great father. No? Gamitin na rin natin dito ang quote card galing Impact Readership. Kasi po nung natanong siya sa bagay na yun na sinabi ni Sara Pusit, ito lang po ang tugon ng Pangulo. I rather not comment. Let's talk about it some other time. Parang ang Pangulo, ginaya na si Tamilmil. Naging no comment na rin, di po ba? Pero ang sabi niya lang, I rather not thank you, sabi lang ng Pangulo. Okay, so wala na po siyang ibang sasabihin. Kasi kung magsasalita pa ang Pangulo sa bagay na yan, baka lalong maggalaiti yung Pusit. No, kasi yang si Pusit, ayaw niyang masisita siya. Ayaw niyang may nagsasabi ng pangalan niya, mababanggit. Kasi nga, alam niya, entitled siya. Masyado pong mapagmataas ang Pusit. Kaya tama lang po ang sinabi ng Pangulo, I rather not thank you. So next time na lang natin yan pag-usapan. Which is a very, very good answer. Not to yung pang guluhin mo yung isang Ursula. Mamaya yan, magpuchit-puchit na naman yan, no? However, eto po, mga kababayan, no? Itong mag-best friend na Amy Marcos at Sara Pusit ay mga orokan. Oo. Mga plastic, mga hypocrite. Bakit ko po nasabi? 'Di ba yung drag me to hell press con ni Pusit, yung sabi niyang ako ang magiging presidente ng impyerno? Pero ito po, tignan ninyo yan sa ABS-CBN. Ito napahapyawan natin sa ating live stream pero tignan na rin natin po dito. Undas 2024, VP Duterte encourages Filipinos to appreciate lessons from dearly departed. Ibig sabihin, hinihikayat nyo kayo na i-appreciate yung mga aral ng mga inyong yumao. Abay! Talaga ba? After na sabihin niya na drag me to hell, bullshitan na, itatapong ko sa West Philippine Sea ang labi ng inyong ama, huhukayin ko yan. Doon na lang no? Ni hindi mo nga ma-appreciate yung ginawa ng Pangulong Marcos Sr. Tapos you have the gall, the audacity to say this, appreciate lessons. Wow, ang galing mga kababayan. Sabi niya, she called on Filipino people to reflect on the saints' importance and remember the love and lessons that deceased relatives left to the living. Maging puso sana ng ating pagdiriwang ng undas ang kalagahan ng mga santo sa ating paniniwala at ang pag-aalaala natin sa mga biruin mo santo. Ibang klase rin ng presidente ng demonyo, kumikilala pa rin sa mga santo. Di ba? Napaka-hipokrito. Ni hindi mo nga masabing medyos ang lagi yung binabanggit ng mga Duterte ay impyerno, impyerno. Sino bang nasa impyerno? Di ba ang diablo? Sino ang nasa impyerno? Si Satanas. Tapos baga manggit kay ng mga santo. Eto pa sabi niya, ipagdasal daw. Ay nako, pati pala ang demonyo marunong magdasal mga kababayan. Ipagdasal daw ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. Anong pinamana sa'yo? Sino ang mahal mo sa buhay? Yung lola mong aktivista? Ano pinamanay sa'yo? Ang pagiging brutal. Ang kawalan ng puso. Then you have the audacity to say these things. Grabe mga kababayan, no? Ito pa ang sinabi niya.
sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa. Paano magkakaroon ng kapayapaan at katatagan kung kayong mga Duterte at mga minions nyo ay patuloy na nanggugulo? Walang kapayapaan. Paano magkakaroon ng katatagan kung patuloy kayong maninira? Ha? Laban sa hamon ng kasamaan. O kasamaan, sino yon? Yung tatay niya. Saka siya, nanapak siya eh. No? Violente silang mga tao. Yung tatay niya, nag-utos magpapatay, no, ng mga kriminal gamit ang mga gangster. O di ba kasamaan yan? Katiwalian. Ay nako, sino yan? Katiwalian. Sino yan? O di ba merong investigation sa DepEd at sa Office of the Vice President? Nasaan yung milyon-milyong nilustay ninyo na hindi nyo maipaliwanag? No? Sabi nga nila Dong Gonzales at Manix Dalipe, pwede siyang masampahan ng kasong plunder. Di po ba? At sa pansariling interes para sa yaman, o kayo yun. Pilit nyong pinabababa ang lehitimong Pangulo. O sino ang may self-interest? Di ba kayo? O, pangsarili ang alam nitong gaga na ito, itong pusit na ito. Hindi mo tularan ang sinabi ng Pangulo. Ito po, Ferdinand Marcos Jr. also called on Filipinos to view UNDAS this year as a chance to become better person, better Filipino, and better stewards. O, di ba? Sampal sa inyo yan. Yung sinasabi ni Pusit dito na ipagdasal daw para sa hamon ng hirap, no? At ng kasamaan, katiwalian, at sariling interes. Sila lahat yun. Reflect sa kanila yun, mga kababayan. No? Kayo ang may masamang interes. Kayo ang may kasamaan at katiwalian. Oh, 'di ba? Wala kayong lusot. Okay? Now, eto pa, mga kababayan, no? Yung inyong ate na si Amy Marcos, mga kababayan. Dito po, no? Meron po dito sa politiko na kung saan paluhod-luhod pa, no? Ang inyong ating Amy Marcos kasi pumunta rin po siya sa libingan ng mga bayani. Ano po ang sabi sa article ng politiko? Forever in her heart, Amy Marcos honors late father. Diba? Kapal din ang mukha, plastic na plastic. Hindi mo nga maipagtanggol ang iyong ama sa pambabastos ng BFF, tapos i-honor mo. How did you honor your father? No? Hindi naman lahat siguro, lahat ng bagay, okay lang yan, best friend naman kita. Kung ako, maski na ako, best friend ko yun, tatablahin ko yun. Huwag mong babuyin yung labi ng aking ama. Dahil hindi ka naman namin inaano. Patunayan mo munang kami ang bumababoy sa'yo. Di ba? Nakakahiya po, di ba? Sabi pa ni Amy Marcos, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever. My God. I hate drugs talaga, Amy, no? Manang-mana ka sa kadramahan, kaplastikan, ng iyong best friend na Pusit. Ang kapal ng mukha mong magsabi na ino-honor mo ang iyong ama, pero you actually doesn't know how to honor him. Hanggang salita ka lang, pero wala ka sa gawa. Ni makastigo mo si Pusit dahil sinabi yon. Sinira na kayo, pero ikaw, okay lang yan. Best friend naman kami. O, di ba? Napakalaking orokan, napakalaking plastic. Ano yon? Para lang in aid of your election? Yang ginawa mo, tinan mo, mag-isa ka nga dyan, wala nga yung pamilya mo eh. Si Pangulong Marcos at si Madam Imelda, sila nandoon. Tapos si Amy mag-isa lang. Diba? Nakita mo kung paano niya gamitin ng husto ang ama niya para lang sa kanyang pansariling interes. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.